Hi, I'm Antoinette Tan and I am 44 years old. I'm an online seller and a housewife. Back in 2019, on September, I was diagnosed that I had endometriosis. Dinala ako sa emergency room kasi hindi na ako makatayo, hindi na ako makalakad. I was at work at that time. Nahirapan i-diagnose ng mga doctors kung ano ba talaga yon until na-refer ako sa isang OB gynecologist. Doon nakita sa ultrasound that I had endometriosis. Endometriosis, nangyayari siya sa loob ng lining ng uterus natin. Hindi natin alam, nagbe-build up pala yung blood sa loob. May mga naiiwan na, sad to say, latak pala ng monthly period natin. Kung hindi nalilinis yon or kung hindi nagpo-flow freely, it would cause pain and even cysts sa atin. Endometriosis, marami siyang pwedeng panggalingan. Yung healthy lifestyle. Siyempre, nung medyo bata-bata din ako, andun din ako sa stage na mahilig magpuyat. I didn't mind stress. Mahilig din ako mag-double shift sa work. I didn't eat healthy food. Mahilig ako sa junk food. So, minsan, yung mga ganong simpleng actions, hindi natin alam, nakaka-apekto din siya sa reproductive health. Yung sakit niya, kakaiba siya eh. Yung para kang sinuntok na dinaganan ka sa tummy area mo, na parang nagre-revolution siya, na parang pag may dysmenorrhea ka, it's like times 10. Ganon siya kasakit. Having endometriosis, mahirap magkaroon ng monthly period kasi yung flow, daig pa yung heavy flow talaga. So, ang tendency, palit ka ng palit ng napkin, tagos, and very uncomfortable. As an online seller, naaapektuhan din yung function ko, yung production ko when I have my monthly period. Kasi nga masakit siya, ang hirap humarap sa tao na hindi ka komportable pag may period. Nung nalaman na may endometriosis ako, sad to say, they had to induce premenopausal medication. When I take that medication, may chance na hindi na ako may chance na hindi na ako magka-baby. So now, wala pa rin akong baby. Siyempre, ang regret ko noon na sana nung ko pa inalagaan yung katawan ko, yung sarili ko. Until dumating yung time na I saw a friend post about this sanitary napkin. Una, sabi ko, ang cute naman ang packaging nito. And then, naalala nga niya ako, sabi niya, uy, it's good for your reproductive health. Sabi ko, paano naman makakatulong ang napkin sa akin? Kung yung gamot nga, hindi ako napagaling. At first, I was hesitant kasi sabi ko, girl, ang mahal naman ng napkin mo. Oh, I like that naman. Kasi syempre, loyal na ako sa ibang brands. Okay, when I first tried K-Pads, parang sabi ko, kaya-kayanin ba nito yung blood flow ko? Because it's so thin, mga ganun lang siya. And then there's a strip in the middle pa. Sabi ko, ano bang purpose talaga nito? Matibay pala siya. And doon ko na-realize na, it's worth it na you have to invest in some things pala as women. Hindi natin na-realize na even na simpleng paggamit ng napkin, dapat pala noon pa natin in-invest yun. Dapat pala noon pa natin inalagaan yung sarili natin. Kasi malaking bagay yung maganda yung napkin pala na gamit mo. Lessen na yung dysmenorrhea and yung cooling effect, yung malamig down there. The best advice I could give to women, especially yung mga ka-age ko, middle age, or even younger than me, don't be afraid to invest in yourself. Minsan nakala natin napkin lang yan. Minsan iniisip natin, ay, ang mahal. But when you realize, like K-Pads, it's very economical, it's worth it. Marirealize mo na dapat mong alagaan ang sarili mo bilang babae. Especially if you want to have kids. Especially if you're healthy living right now. Live life to the fullest. Huwag niyo akong gagayahin na late ko na nalaman na may gantong diagnosis ako, na may gantong illness ako. As early as now, invest in yourself. Love yourself. Yun yung gusto ko sa K-Pads yung campaign nila na self-love. So yun, don't forget to love yourself, invest in yourself. Siyempre, gumamit ng K-Pads.